Ma'am, magandang gabi po sa inyo, ma'am. Magandang gabi, Bombo Kelvin, at sa inyong mga taga-subaybay dyan sa Bombo Radyo Butuan. Okay. First and foremost po, statement niyo muna po regarding sa ginawa ng mga kongresista sa reklamo niyo po, pinaghirapang reklamo against the Vice President. Well, talagang Bombo Kevin, nadismaya kami, no? 40 complainants dismayado sa naging desisyon ng Committee on Justice na ma-set aside yung aming complaint. No? Isa lang naman yung articles of impeachment namin, ano? Yung betrayal of public trust. So, na-set aside ito dahil daw doon sa 1-year bar rule. No? So, yun yung dismayado kami. At ito yung at sinasabi doon yung conflict ng paniniwala ng makabayan, ng mga complainant between the rule ng Supreme Court. Okay. Excuse me. Yes, ma'am. Okay lang po. So, kami po, ang mga complainants, syempre na sinuportahan ng mga endorsers ng makabayan, ay naniniwala na wala kaming linlabag na provision ng konstitusyon at kahit na yung House rules. No, wala kaming binayolate doon sa pag-file namin noong February 6 ng aming complaint laban kay Vice President Sara Duterte. No, yung February 6 na sinasabing reckoning ay ito yung based doon sa earlier decision ng Supreme Court. Kung maalala ninyo, no, noong 2025, nagkaroon ng desisyon na, ibig sabihin na set aside yung impeachment dahil nga doon sa sinasabing technical problem nung pagpasa noong impeachment complaint, no, sa Senado. No, sinasabi doon sa earlier decision, February 6 daw yung reckoning. Pero nagkaroon ng January 2026 na decision, January 2028 to be exact, na decision na ang reckoning ay January 15. No? At binago rin ng Supreme Court yung definition ng session days, no, into calendar days. At kung sana ay naisubmit, no, kung titignan natin yung last na impeachment complaint, yung first 3 complaints ay na naisubmit, no, sinasabi doon na hindi daw ito in-include sa order of business sa within 10 session days. No, so ni-redefine tuloy ng Supreme Court yung calendar days at saka yung session days. So yun yung yun yung pagtatalo doon. Whether or not February 6 ba or January 15 yung reckoning day into which we can file another impeachment complaint, no, para maiwasan yung 1-year bar. So, yun ang nangyari dun sa naging desisyon ng Committee on Justice. So, nakita niyo naman kung paano namin pinaglaban ng mga enforcers, no? Yung aming complaint, kaya natutuwa kami sa aming mga endorsers. Hindi sana nangyari ito, Bombo Kevin, kung naayos sana, no, yung impeachment noong sa 2025 or 19th Congress. No, ano ba yung nangyari diyan? Siyempre si President Marcos, no, nagdididali, hindi sinusuportahan ang impeachment. Tapos ito namang Senate, pinrolong niya yung trial, no? Hindi niya talaga sinunod yung nasa Constitution na 4th kid. Tapos nag-complicate pa nung nangialam yung Supreme Court. So, kaya talagang dumaan tayo sa butas ng karayom para dito sa impeachment complaint na ito. At nilagay sa balikat ng mga complainants itong legal maze na ito na hindi naman dapat, no? Kaya yung pagpapanagot or yung accountability ay dapat na naganap long before pa nitong panahon na ito. Kaya tingin namin yung nangyari kanina ay unfair, no, unjust, at saka yung unacceptable sa amin. Kasi politically,
no, ang House of Representatives ay hindi niya inassert yung kanyang constitutional authority, no, at independence. Kasi alam natin, Bombo Kevin, Yeah. ang Supreme Court nakalagay sa ang House of Representatives nakalagay sa Constitution ay siyang may sole authority na gumawa ng kanyang rules sa impeachment. Pero mukhang natakot siya doon sa ruling ng Supreme Court, di ba? So, yun, no, dapat siya yung dapat mag-craft ng sarili niyang rules at hindi siya nag-retreat at hindi siya dapat na-intimidate. Kaya, but just the same, ang primary objective naman ay ma-impeach si Sara Duterte, kaya suportahan pa rin namin yung kung ano man yung final na impeachment articles na ipapasa sa Senado later on, no? Kung makuha natin yung enough vote para ma-impeach si Sara Duterte. Pero sa tingin niyo po, ma'am, walang pamumulitika sa ginawa ng interpretasyon ni Congressman Flores sa filing niyo po ng bago mag-February 6? Wala naman siguro, no? Kasi si Congressman Flores naman, kilala naman natin yan na very reasonable, no? Na colleague. Okay. At talagang siya, no? Talagang very legal mind. Yun nga lang, very legal mind siya, no, na syempre kailangan niya na ipagtanggol yung kanyang na paniniwala. At the side naman sinasabi niya na sabi ko nga nung nakita kami doon sa after yung mga recess time, sabi niya, nagtiwala naman ako sa inyo. Kaya lang gusto lang natin makasiguro. But anyway, wala naman kaming masasabi kay Congressman Flores. Siguro ginawa niya lang inassert niya lang din yung kanyang paniniwala. Katulad kami, inassert din namin yung aming interpretation doon sa decision ng Supreme Court. Okay, pero hindi na to dadalhin, ma'am, sa Korte Suprema? Well, as far as we are concerned, hindi. Okay. Kasi baka makadelay pa yan doon sa impeachment proceedings na gagawin ng House of Representatives. Kaya kami, kasi yung aming articles of impeachment naman, Bombo Kevin, ay nakapaloob na rin naman yan doon sa impeachment number 3 at saka number 4. Isa lang naman kasi yung aming articles. Kaya susuporta na lang kami at magiging active yung aming mga congressmen sa Makabayan doon sa ano man yung magiging deliberation sa committee. So iba rin yung mga terms kanina, no? And Congressman Luistro, kinlear niya yung by the time nag-question si Congresswoman Renico regarding sa word na set aside. So Yes. parang wala na talaga. Well, parang subtle word yun ng ibinasura, di ba? Oo. Medyo very naman yan very courteous naman yan si Chair Luistro at saka syempre ang buong Justice Committee, no? Very courteous naman sila. Hindi na talaga nila sinasabi na dismiss or basura yan or yung set aside lang. So, yung mga ganon. Dahil basta kami, we stood our ground, Bombo Kevin, no? Kahit na meron na kami before today, no? Parang meron na kasi kaming feeler na may ganon silang gagawin. Oo. But we stood our ground at proud kami, no, na talagang nakipag debate or nagpakapaliwanagan sa committee para natuto rin yung taong bayan at nakita rin nila talaga, no? Kasi ang taong bayan nakikinig yan. Alam ko na maraming mga kababayan natin yung talagang nagsubaybay dito kanina sa Committee on Justice at it's up for them, no, kung alin talaga yung February 6 ba or January 15, no, yung reckoning date. Kaya nag-file kami February 2. Tingin namin within the reglementary period, no. So it's up to them. Basta ang mahalaga naman talaga ay mahiring ito, no, makuha natin yung truth, makuha natin yung justice,
na mapanagot si Sara Duterte dito sa anomaly, no, sa confidential funds at iba pang mga grounds for impeachment. Kasi alam naman natin, meron sa ilang mga impeachment complaint, di ba? Meron dyan yung bribery, meron dyan yung graft and corruption, malversation, meron dyan yung high crime, no, yung nagbanta siya. Pero alam mo, Bambo Kevin, hindi lang kami sang-ayon doon sa destabilization. Too much naman yon. Kasi meron sa isang complaint na meron daw destabilization. Kaya kami po ay suporta kami doon sa ilang mga articles of impeachment, pero lang doon sa mga sinasabing sedition at saka yung destabilization. Okay. May pagkakaiba May SALN pa pala. Oo, yung SALN. Meron pa palang hidden wealth doon sa Oo. SALN ay hindi dineklara ng tama. Hindi na ideklara daw ng tama yung yaman, no, ni Sara Duterte doon sa kanyang SALN. Di ba ma'am, last time hindi masyadong mainit pero kanina parang may mga kuan sila, may mga medyo mainit na mga words, may pinatanggal pa sa kuan, sa ano yan ma'am, sa records. Ano sa tingin niyo ma'am sa pangyayari kanina? Yung mga pinatanggal na words, ano ba yun? Hindi ako, marami yatang, may mga pinatanggal na, yung tungkol doon sa maleta. Parang ni-raise yata, no? Oo. Ni-raise yata ni-raise ni Congressman Suntay, yung usapin daw ng maleta, na marami daw sa mga congressmen na nandito ay nakatanggap ng maleta. Tapos, eto daw yung hinihiring, yung tungkol sa ilang milyon lang na kurakot, tapos maleta, yung mga kasamahan daw na Kaya in-strike yun sa in-strike yun sa records dahil hindi naman siya out of order nga di ba? Si Congressman Suntay at hindi yun subject ng pinag-uusapan sa Committee on Justice. Although sinabi niyo na po yung mga posibleng mga allegations, sayang yung napag-usapan natin last time, former congresswoman, no, na yung mga information na at hand nyo na posibleng makakatulong sa pagpapasa ng sufficient in substance. Sa tingin niyo po ba yung sa dalawang mga impeachment complaint, sufficiency sa kanilang sufficiency in substance, okay ba? Okay kaya po? Well, yung kanilang yung efficiency sufficiency in substance ay ang definition nila ay kung meron talagang kung yung mga accusations ay kabilang doon sa grounds for impeachment. Yun nga yung betrayal of public trust, through the confidential funds, tapos yung bribery, nakita naman natin sa dalawang complaints na sinama yung bribery, yung 'di ba, yung bribery sa mga DepEd officials, tapos yung high crime, yung pagbabanta ni Sara Duterte sa buhay, ni President, ni First Lady at saka ni former House Speaker. So nandoon 'yon. Tapos yung malversation and graft and corruption. Okay. At saka yung SALN. So tingin namin papasayan sa substance, no? Sufficiency and substance. Unang-una nga, yung betrayal of public trust. Well documented naman 'yan, no? Yung confidential funds. No, na hearing noon sa Committee on Good Government and Accountability. No, nakita naman natin yung mga documents niyan. So tingin natin ay papasayan kasi alam mo Bambo Kevin, isa lang sa mga articles ang makita talaga na guilty si Vice President Sara Duterte ay impeach na 'yon. Yun lang yung isa lang, kahit na isa lang doon yung confidential funds man 'yan, bribery, high crimes. Pero pag marami, nako, ano na yon, impeach na talaga. Paano naaapektuhan ang transparency and accountability sa pamahalaan sa ganitong mga aligasyon?
Well, ang impeachment kasi ay, 'di ba, instrumento natin sa konstitusyon para panagutin yung mga impeachable officials like President, Vice President, the Supreme Court justices, yung mga constitutionally made na mga like yung COMELEC, yung ano pa ba? Audit at saka yung commission ng civil service, etc. Na talagang matatakot sila gumawa ng mga crimes or mga grounds of impeachment, at magiging rin to, katulad ngayon, 'di ba, ang DBM nagtatry silang gumawa ngayon ng policy para daw maging transparent yung unprogrammed appropriations. 'Di ba? Naggagawa sila ngayon ng policy para limitahan yung paggamit ng unprogrammed appropriations. Kaya talagang itong impeachment complaint na ito, magbubunga talaga ito. Tingin namin ng pagbabago, kahit papaano siguro na band-aid solution para sa accountability at saka yung transparency. Ma'am, we all know ikaw po ay isang guro at isang dating kongresista. Sa tingin niyo po, itong mga pangyayaring ito, especially sa part sa edukasyon, ano yung implikasyon sa edukasyon kung totoo ang aligasyon na katiwalian sa Department of Education nung tenure niya bilang secretary? Well, nalulungkot ako, may mga madadamay na mga maliliit na empleyado dito sa usapin ng impeachment complaint dahil may mga, 'di ba, alam natin, sinabi din sa mga hearing na merong mga nagdala ng pera, na nagpapalit ng pera at ibinigay yung pera doon sa hindi naman talaga dapat na pagbigyan kasi walang accountability. Yung mga sinasabing mga military na nagwardya ni Vice President. Tsaka yung ibang mga DepEd na mga empleyado, medyo madadamay dito. So, makikita natin sa ganitong proceedings ng impeachment, matatakot na, lalong-lalo na yung mga maliliit na empleyado na magamit sila ng mga opisyal nila sa katiwalian. So I hope na talagang magiging transparent at magiging accountable ang lahat ng mga empleyado mula sa maliit na mula sa mababang posisyon hanggang dun sa taas. Kaya alam naman natin, Bombo Kevin, ito na bukas na naman ito na ang DepEd ay isa sa number 1 na kasama sa mga corrupt na ahensya. So dapat mabago yung image na ito ng DepEd. Okay. Tanong ko na rin din po, yung sa palagay ninyo, may connection ba ang mga allegations na ito sa mga naunang mga human rights issues sa bansa? Like what? I mean, yung impeachment complaint ay hindi siya kasi kabilang dito eh. Pero yung hindi sa kabilang kasi dito yung mga human rights na mga usapin. Kasi dito, sa impeachment complaint, parang wala yan doon sa Pero syempre, yung right to know, right to truth and justice, ay makakamtan natin pag na-convict si Sara Duterte. Kasi sa tingin ko lang to, posible madadrag yung ibang mga human rights issues noon sa part nung banta against the first family. Sino yung posibleng mga taong babayaran para pagpatay. Parang ganyan, ma'am ba? Yes. So, syempre, naman yan, human rights violation naman kapag idinaan mo sa agad-agad ay kumbaga extrajudicial killings ang gagawin, di ba? Parang ganyan. Parang extrajudicial killings na wala man lang due process, wala man lang kaso. Tapos babantaan mo na papatayin mo at nag-hire ka
ng papatay just in case na may mangyari kay Vice President. Parang prejudge na no yung tatlong binabantaan niya. Malay ba natin iba yung gumawa sa kanya, halimbawa. So ang ibig bang sabihin yung hinire niya automatic di ba, i-assassinate si presidente, si first lady, si former speaker. Di ba? So ano naman 'yan? Violation naman talaga 'yan ng rights ng ating ng tao. Kasi tinitingnan ko, what if, di ba? Posible. Kasi sino kaya yung taong mga ganyan, ganito, posible yung tanongin. Pero for sure, ma'am, doon na yan sa Senate ko matutuloy yung trial. Kasi yung determination nyo, posible naman din, no? Kasi yung nasa prosecution sa House. Yeah, so ang House, ang role niya dito sa impeachment ay parang prosecutor nga, no? Yeah. Parang ma-determine kung merong merit o wala yung impeachment o yung impeachment complaint. Tapos ang magta-trial na yan ay ang Senado. So doon nalalabas yung mga ebidensya, no? Yung mga ebidensya mo sa bribery. Yeah, Kaya ipapatawag diyan yung mga involved sa bribery, di ba? Ebidensya diyan ng tungkol sa confidential funds. So ipapatawag diyan yung mga SDO, yung mga militar na nagdala ng pera, no, yung mga militar na naggawa-gawa daw ng yung kasi may falsification of documents pa yan, no, yung mga activity daw na hiniram ng DepEd sa AFP. Tapos yung SALN, lalabas diyan yung lalabas diyan yung bank accounts ni Sara Duterte at ang kanyang asawa at kanyang pamilya, no? Kung talagang dineclare niya ng tama sa SALN niya yung kanyang yaman o hindi. No? Kasi ang SALN, it's either magkahiwalay kayong mag-asawa na sinasubmit ang SALN kung nasa government ng kanyang asawa or combined. Pag hindi mo dineclare yung yaman ng iyong asawa, doon sa SALN ay may problema doon, 'di ba? So, yan lalabas yung mga ebidensya na 'yan, no? Doon sa trial. Okay. Pero sa tingin niyo bukas, ma'am, magiging mataas yung numero susuporta sa sufficiency ng substance? Well, ako confident ako na papasa, no, yung dalawang impeachment complaint doon sa substance. No? Yun. Except yung sa sedition, ewan ko lang kung paano titignan yan ng Committee on Justice. Pero kami sa Makabayan, overreach na yung sedition at saka yung destabilization. No, at wala rin naman yan doon sa grounds of impeachment. Wala yan sa grounds of impeachment, no, yung mga pwedeng mangyari na sedition or destabilization. Pero tingin ko yung sa confidential funds, papasayan, yung bribery, papasayan, yung high crime, tingin ko may pag-asang pumasayan, yung SALN, kasi meron naman kaming paunang na information na meron talagang i-expose, no, yung yung fourth complaint tungkol sa SALN, tapos yung graft and corruption and malversation, papasayan. Okay. Kaya tingin natin ay kung substance ang pag-uusapan ay sure kami na papasa yung dalawang complaints na. Tapos pag pumasa yan sa substance, may posibilidad ba na sa plenary formality na lang talaga ang mangyayari dyan? Yes, tingin ko ganon. Kasi alam mo naman ang botohan Bombo Kevin sa Kongreso, no? By party yan. No? Pinag-uusapan ng mga party. 105 lang naman yung kailangan, no? 1/3, no? Para maipasa yan. And hopefully, yung mga kasamahan ko dati sa 19th Congress ay i-uphold nila yung kanilang paninindigan, yung kanilang prinsipyo na dapat ma-impeach si Sara Duterte. At naniniwala akong maninindigan talaga yung mga
yung mga katulad namin mag-isip na ibang mga kongresista. Mm. Kanina nga yung sa statement ni Congresswoman Raila de Lima, sabi niya wala namang nag-recant doon sa mga naging resource persons ninyo sa mga hearing na ginawa. Kaya yung isa sa mga prayers nila na dapat sana ganun pa rin daw yung numero. Sa tingin nyo po ba, the numbers noon and the numbers sa plenary sa susunod na mga araw ay magkatulad lang, tataas pa o bababa? Well, hindi ako sure, pero tingin ko makukuha yung 1/3. Oo. Pero tingin ko ay bababa. Kasi 'di ba, maraming may mga congressman din kasi na pwedeng matakot doon sa banta ni Vice President Duterte na kung tatakbo siya, na parang meron na siyang pahiwatig na lagot kayo sa akin. Parang may gano'n na implication yung kaniyang sinasabing tatakbo siya as president. So maaaring for political survival, 'di ba? Pwede silang mag-no or pwede silang mag-abstain. Sige. Titingnan natin sa mga susunod. Pero ma'am, sa magre-recess naman, di ba? Sa susunod pa yan na mga araw? O buwan? Yes, may recess, may Holy Week, no? Yung April yata April, yung first Holy week. Week magre-recess. Oh. Tapos babalik ng first week ng May, Okay. no? Babalik ng first week ng May hanggang June. Hopefully bago matapos ang matapos ang first regular session nitong 20th Congress ay maipapasa na doon sa Senate. No, hopefully yung impeachment. Uy, ma'am, may mga allegations na para mahirap daw abutin yung mga numero, umano noon may mga natanggap daw yung mga nag-yes. Nag-yes kayo, ma'am. May natanggap ba kayo noon para suportahan ng impeachment o wala? Definitely wala. So wala kaming ganun na natanggap na mali-maleta. Unang-una, wala namang kaming infrastructure project. Wala namang kaming flood control projects. Ang Makabayan, di ba? Paano kami makaka-receive ng kickback? No? At kami, alam niyo naman ang posisyon ng Makabayan ever since, no? Very independent kaming mag-isip. At yung tingin natin na ginusto ng aming mga constituents, ayun yung ginagawa namin. Kaya hindi totoo, as far as Makabayan is concerned, hindi kami privy sa mga iba, pero kami ay walang natanggap na kung ano man para lang pumirma kami doon sa impeachment complaint. Kasi kami pa nga yung, di ba, yung nangunguna, no, para panagutin si Sara Duterte doon sa inexpose naming confidential funds. So wala, hindi talaga kami vehemently denied itong mga sinasabi ng 80 na Marines na ito. And nakita naman natin na wala itong kredibilidad, no, sa source pa lang. At nakita natin yung nagkakabuhol-buhol na yung mga sinasabi ng attorney. Diba? Yung tungkol kay De Lima. Wala pa nga siya sa Kongreso, nakatanggap na ba siya ng kickback? Si Tito Soto, wala pa rin naman niya noong 2022, 23, nakatanggap ba yan ng kickback? At saka yung sino pa ba yung nandiyan? Kaya talagang talagang hindi ka panipaniwala, no, yung aligasyon ng 80 na Marines na yan, pati yung attorney nila. Kung magkakaroon ng hearing sa ombudsman, siya willing naman kaming humarap, no, para patunayan na wala kami talagang gano'n. At kung meron man yan sa Senado, edi yung nag-aakusa yung dapat na magbigay ng mga ebidensya kung talagang nakatanggap na kami. Pero ang record ng Makabayan, mga kongresista ng Makabayan, hindi yan nagpapayaman sa pwesto. Wala sa amin na may gano'n at nagpapayaman. Kaya talagang hindi totoo yun. Okay, sige. Baka po may hindi ako natanong na gusto nyo ipaabot sa ating mga viewers, listeners, sa Facebook Live natin, sa YouTube channel, even sa radio, may mga nakikinig tayo sa ngayon, former Congresswoman Franz Castro po. Salamat, Bombo Kevin, sa ating po mga kababayan na nandiyan po sa parte ng Mindanao,
no, particular sa Butuan. Nakita niyo naman na subaybayan niyo siguro yung first day of impeachment proceedings para kay Sara Duterte. So tayo po ay hindi namumulitika. Ang paghingi ng accountability sa mga impeachable officials ay hindi po pamumulitika. Ito po ay gusto nating protektahan yung mga taxes ninyo, yung mga taxes natin na ibinibigay natin sa gobyerno para tumbasan naman ito ng tamang serbisyo at hindi na nakawin yung pera natin, no, yung ating taxes. Kaya po samahan niyo po kami, although na-set aside yung impeachment complaint ng Makabayan, pero sama-sama po tayo magiging vigilant, active, uncompromising para po sa aim na mapanagot si Sara Duterte doon sa ginawa niyang anomalya sa confidential funds at iba pang mga grounds for impeachment. Maraming salamat at magandang gabi. Salamat kayo. Maraming salamat. Magandang gabi. Maayong gabi. Former Congresswoman Franz Castro ng ACT Teachers Party List. Salamat po. Magandang gabi.